morning to each and everyone. Before ta maghatod sa atong pagampo, magkuan usat ta, maminaw tag mensahe sa pulong sa Ginoo. We are going to talk about the Book of Psalms, atong ipadayon atong series sa the Book of Psalms. And we are in Psalm 54. Psalm 54. I would like you to stand, please. Magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this morning. Thank you for giving us another opportunity to listen to your message. I pray, dear God, that you will bless each and every one with wisdom. Allow us, O God, to enjoy your message this morning. I pray that you will use me, empower me today, O God, and please protect us from the noise outside since wala mi electricity today due to the situation nga nakawat among wire. And I pray, dear God, that you will take care of the culprit of this situation, Lord. And I pray that you will allow us, O God, to focus on your message this morning. And please use me, empower me, O God, today. For your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Lord Upholds My Life. The Lord upholds my life. Many times sa atong kinabuhi, kita mo'y gusto mo take care sa atong kinabuhi. Kita'y ganahan mo kupot, kita'y ganahan mo protect, kita'y ganahan mo atiman, kita'y ganahan mo sapnay. Watay pagunahuna nga naay Ginoo nga nag-offer ana. Ikas nako inyong burden, I will take care of you. Ako enlighten because my yoke is easy and my burden is light. Klaro kayo tanan. Pero moabot gihapon sa puntos kinabuhi sa mga Kristohanon nga murag bugat na kayong kinabuhi. Murag lami na ihunong o ginhawa, right? O nganong ingon ana man? Because nakalimutan kinsay dapat mo uphold na to. Now si David, wala gid siya nakalimot ani mga igsoon that the Lord is the one upholding his life. All right? So Psalm 54 is a short but powerful prayer of David, seeking God's deliverance from his enemies. So, mubura ni siya, kutubra ni siya sa verse number 7, pero powerful kayo mga kaigsunan nga makupya na to ang mga pag-ampo ni David regarding sa iyahang situation kung kinsa ang iyang deliverer from his enemies. So, ang iyang mga kaaway, dili man na mahutdan si David o kaaway, basta musunod gani ka sa Ginoo, ayaw na lang yung expect nga mahutdan kag kaaway igsuon. Amen? So kung gusto ka ngaway mangaway nimo, ang yawa kuyugi. 'Di ba? Ang kaaway kuyugi. Unya ikaabot sa katapusan, ayaw expect nga magmadinaugon ka. Kay pildi jud ka ana mga igsoon. Kay ang tumong sa kaaway dili para padaugon ka. Ang tumong sa kaaway sa atong kinabuhi pildihon jud ka. All right? Nasabtan na to. So, ang naninguha ra nga magmadinaugon ta sa atong kinabuhi, ang Dios mga igsoon nga naghatag gani sa iyang bugtong anak para luwason ta sa silot sa sala. So, kana sabutabol na kayo kinsay angay natong kuyugan? Sabutabol na kayo kinsay angay natong paminawon, kinsay angay natong kuyugan sa atong kipakuyugon sa atong kinabuhi, sa atong pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon. So atong yuning hinumduman atong sabton og ayo mga igsoon ug atong i-apply gyud sa atong kinabuhi. Now, 3 things sa mensahe karong kamuntagon. Number 1, David's travail. Ang mga pag-antos niya, ang mga grabe severe nga mga pag-antos sa iyang kinabuhi. So David cries out to God due to the presence of the violent and ruthless enemies who do not set God before them. Mamanay resulta pag ang usa ka tawo, even Christians, pamina mo, even Christians, magamit ka sa yawa kung dili nimo iset ang imong heart didto sa Ginoo mga igsoon. Dali ra kay ka gamiton sa yawa to hurt other people's lives, other Christians' life mga igsoon. Mahimo kang problema sa ministry, mahimo kang babag sa growth sa buluhaton sa Ginoo, nganuman tungod kay wala nimo giset ang imong heart para sa Dios. So kung wala nimo na set, in other words, you have given the enemy, the devil, you have given Satan a chance to control you. You have given Satan a chance to drive you. Amen?
So kung imo nang tugutan ang yawa nga maoy mo step in sa imuhang kinabuhi, that would be the beginning of your downfall. Unya lahi ba yaning agianan sa downfall sa Christian life kung ang yawa na imuda kay idausan kaniya sa taas. Kinumdo mo sa diyang gitempt niya si Christ, asa niya gipangda? No, gipangda niya sa taas. Oh, so di mo ma-feel nga kanang lisod na kayo, lalimad ka, the previous messages na to, high mountain, hills, under the green tree. Tanawa, di mo ma-feel nga naay kalisod, di mo ma-feel nga naay problema, pero kalit lang, big bang sa kinabuhi. Makita nimo agoy kapait. Mao nay lihok sa yawa. So, mo na sikreto mga kaigsunan, set your heart upon Jesus. Ang imong kasing-kasing dapat naaragyod kang Kristo. Ang imong kinabuhi dapat i-dedicate ragyod na nimo sa Ginoo mga kaigsunan. Kaya kaning kinabuhi nato di gyud mahurot ning pag-antos. Di gyud mahurot mga igsoon. So in Psalm 54:1-3. Unsay gingon sa Bible, ingon sa David, "Save me, O God." Kinsay gitawag? God. Because he believed 100% mga kaigsunan that it is only God that can save him. Only God that can help him. Mao na ningon siya, "Save me, O God, by thy name, and judge me by thy strength. Hear my prayer, O God. Give ear to the words of my mouth." In verse number 3, "For strangers are risen up against me, and oppressors seek after my soul. They have not set God before them." Selah. So makita nato kung kinsa man ni mga tao potential gamiton sa yawa mga igsoon. So kani mga unbelieving people, obviously, they are not one of us. Ang pasabot na they must be kanang sa side sa enemy. So muna careful ka kinsa imong gi-involvean sa imong kinabuhi. Muna maluoy bitaw ta aning mga Kristohanon nga mga young people nga ang ilang kasing-kasing tuan nangita didto sa kawanangan, tuan nangita sa wilderness, o kapari sa ilang kinabuhi. Di ba? Maayo biya kayo ni sila mangisgot-isgot. Unya, maayo ka ni sila magpagwapo. Di ba? Wailaing kwan good. Di ba? Makita nato na sa kanang social media mga igsoon, mga wailingaw ning mga kalibutanhon nga mga babae ug lalaki, panglinglahon kining mga Kristohanon nga gusto mga lagad sa Ginoo. So unsay ending? Tuwa na nangabitik, nangabiktima mga igsoon. Di ba? Pag imong giset ang imong heart sa Ginoo, it will be God that will deliver you. It will be God that will protect you. It will be God that will sustain you. Dunay mga temptation mo abot sa imong kinabuhi, ang Ginoo mo protect nimo, mo sustain nimo og strength para ma-overcome na nimo mga kaigsunan. Now si David was so sure na ang Ginoo makatabang gyud niya. Mao na ningon siya, "Paminawa ang akong pagampo." Ang iyang pagampo mga kaigsunan nga ningon siya, "Paminawa ang mga pulong nga akong isulti nimo." Mao na nga kung nagtuog gyud ta mga igsoon, ato gyud ipugos gyud, "Lord, please hear me. Hear me." Pero kaning pagampo nga walay pagtuo mga kaigsunan, basta kay mo ampo lang. Bahala na ka, Lord. Di ba? Daghan man mga Bible karakter nga makita gyud nato ilang pagtuo. Si Jacob laliman ka, nangalus na gud ang iyahang joint sa pakigbugno sa angel para lang tubagon ang iyahang mga request. Kung laliman ka anang nga makigbugno gyud mga kaigsunan, pero ang mga Kristohanon today sa diyang magampo na, "Lord, kanang kuan Lord, panalangin ni Lord ang mga kuan na mo Lord, unya kanang may pang istoryag tao. Kay seryoso pa paminawon. Tay pa nakasabot ta? O mo na depende na sa imong pagtuo sa imong giistoryahan. Alright? Mao na diri si David kay baw siya mga kaigsunan nga naay mga kaaway, gitawag niya strangers. Nga nagdaghan sila, naglig-on sila, nga nagsigig pakgang, mga oppressors, nagseek after his soul.
Mao man ni problema ani mga kaaway kay ang pangitaon gyud ang imong kapakyasan, kanus-a ka mapildi sa kinabuhi, mo na kalipay nila. Mo nakita diri sa church mga igsoon gimanduan ta sa Ginoo nga magtinabangay, magligunay, kuandyod kanang atog yung isik ang victory sa atong kinabuhi nga gi-promise sa Ginoo, but never nga gisugo ta sa Ginoo mga igsoon that we will discourage one another. Nakasabutan ni? Wa gyud na gi-encourage sa Ginoo sa iyang mga anak. Dili gyud ta mahimong proud mga igsoon nga kita ako moy kuan diri, ako'y trials diri, ako'y tipalig-on diri. Diyoy gigamit kay siyawa. Kay na-recognize na gud nimo. Pananglitan ba na-recognize na nimo nga sige mo kung gamiton siyawa. Unya proud sa kay ka, ako moy tipalig-on diri sa simbahan kay ako man gyud mo challenge gyud diri ni pastor. Oy gigamit kay siyawa kay na-recognize naman ka. Pero kaning magamit ta siyawa, unaware ta. Nga nagamit ta ba? Until mabantayan nato mga igsoon nga, uy, nahimo man kung bugas ministry, mga kag sorry sa Ginoo. Nga naman, that is not your intention. Nga mahimo kang bugat sa buluhaton sa Ginoo. So, ikaw mo ni-choose ba? Ikaw ni-choose. Nagamit ka sa kaaway kadali, pero nakarealize ka, nibalik na yung ka sa Ginoo, nangay kang pasaylo, o naghunong ka sa imuhang gibuhat nga nagkapabugat ka sa buluhaton sa Ginoo. Pero kaning, wana, murag, tuyo na yun ba? Lahi na na istorya ha. Kay mo, nagkakinsa imong gilabanan, ana. Mo, nalikayan nato ng klaseng kinabuhi, mga igsoon. Alright? Bantayan nato atong mga movements kinabuhi. Bantayan nato ang mga words nga manggawa sa atong baba, mga igsoon. Kay kanang mga words nga manggawa sa atong baba, una sa tanan, di na nato matulon og balik. Ikaduha, ang Ginoo namati pod. Namati ang Ginoo, mga kaigsuonan. Unsa may mga unod sa imong istorya. Mo na careful bitaw tag asa na to involve atong kinabuhi. I-careful gyud tag asa na to ihatag ning atong mga words para sa kanang isig katao. Kinsa man na sila? Kay pa. Are you still with me? Kay wa ta kay mo kinsa atong kaaway. Usahay may tabo mga kaigsuonan kita di man ta kaaway, wa may kaaway diri, pero mo naginamon koy panahon nga magamit sa yawa ang matag usa. So once nga nagamit ka sa yawa, you are considered as what? Ha? Unsa man ka? You are an alliance of the enemy. No. So mo ni ang kasakit kanunay nga giatubang ni David. Unya makasabot na unya mo, mausa na kasagarang kasakit sa mga man of God, mga igsoon. Kay di gyud tanang membro sa church is for the pastor. In every churches na a good challenge. And I do not know kung makarealize ang mga members kung ikaw mo'y nahimong challenge sa man of God, ikaw mo'y nahimong bugat sa man of God, kung nakakuan ba ka, kanang nakabantay ba ka sa imong kaugalingon nga, what yung ka, wa pa ka nahimong blessing or wa ka nahimong blessing. Di ba? O dapat individually, magkuan magyuta ni, magtanaw magyuta. Nga di ta mahimong pag-antos sa uban. O di ba, panalangin ta dapat? Karon, kung panalangin ka, bugat ba ka o gaan? Kung panalangin ka, makaguol ba ka, makalipay? Oh. So, kumustahon na ito atong kinabuhi? Kay makasabot man ta nga makaguol ta kung dautan atong tinguha sa uban. O siyempre, kung dautan atong tinguha, di na siya malipay. Pero kung kalipay nga atong tinguha, though, ma-misunderstood ka, ang imong tinguha, kalipay man. So, at least, kung igabot na sa tinuod nga hukmanan nga naa na trono sa Dios mga igsoon, absuelto ka sa mga istorya because your intention is godly. Kaya pa, nakasabot ha? Pero makita maguning intention naman sa kasing-kasing, and it is God who saw it. It is God who hears it. So mo na mag-careful taanan dapita. So, ikaduha mga kaigsunan, aning lesson na to today, David's trust. Naa siya ay mga pag-antos, pero ang nakanindot, ang iyang pagsalig. Ang pagsalig ni David, a plea for God to repay the evil deeds of the enemies, trusting in His righteousness and justice. Ang Ginoo mo ay tinuod nga measurement sa righteousness.
Mabito na gipaambit niya iyang righteousness nato para sa atong paglakaw-lakaw aning kalibutan na mga kaigsunan, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, ang atong gidaladala ang righteousness of God. Wa gyoy makatulisok nimo nga magmadinaugon sa ilang kinabuhi. Once nabutangan kanila og hugaw, ila kang buhat-buhatan og istorya, inguna na ba awayon ka, but at the end of the day makarealize ang imong kaaway nga ikaw di ay sakto. So at the end of the day, ikaw mo'y makalakaw og straight nga di ka magduko-duko og kaulaw mga igsoon. Mo na importante sa kinabuhi, di kay nagpuyo ka sa guilt because you know nga naguba ang kinabuhi ang tawhana because nakaambit ka, nakahatag ka og portion sa iyahang distraction. Di ba? Mag-guilty ka na. Kinsa man tawo Kristohanon malipay magkinabuhi kang makakita ka nga naguba ang kinabuhi tungod nimo. O kung tinuod jud kang Kristohanon, you cannot live happily ever after. Di ba? Kana bitaw mga I love you di tinuod. Unya, they live happily ever after? No. They live each other. Wala sila ni live. They live each other. Nagbuwag sila. Naglagyo ay sila. Alright? Now, in verse 4 and verse number 5, the Bible says, Behold, God is mine helper. The Lord is with them that uphold my soul. Hallelujah. Mo na nga ang Ginoo adto gyud mo laban mga kaigsuonan sa mga tao nga nag-care sa iyang isig katawo. Ang Ginoo kontra siya sa mga tao nga nag-harm sa iyang isig katawo. So, ang pangutana asa kadapit ang situation ni mos kinabuhi asa man dapit. Are you seeking good for other people or you are seeking bad for other people? Unsa may imuhang posisyon sa kinabuhi? Unsa may mga intention sa imong mga actions? So mo na yung lesson nga atong i-learn diri mga kaigsunan, because if you say I trust God but you don't follow His kanang righteousness, dili na siya mutakdo. Diba? Daghan kay kag makita along the way sa imong kinabuhi mga kaigsunan, people that needs help, very simple thing mga kaigsunan, opening doors for them. Yung na ba? Kanang giving way for them. Di kayo makikilog-ilog ka. Dito lang sa hospital, grabe. Mga lalaki, makikilog dyan og suod sa elevator. Di yun, mag-give way sa mga babae. Pila na lang. Yan ay sila gi-designate dito nga elevator line starts here. Wag yun, manood dito. Kay gamay man. Usara ka tao suod ba? Wag yun, manood. Britso dito. Magpundok dito sa atubangan sa elevator. Manay, paggawa sa mga nanakay, dugay kayo makalusot. Grabe. Nya, nilingi ko ba? Usara may nagsunod nako. Nya, ningo po siya. Mo ni ang Pilipinas, di yun mga sinso. Kaya di kasunod sa rules. Tinood yun na. Mao na ang simbahan, dili maglampos. Mao na ang simbahan, dili mahimong victorious. Kaya mo nga no? Di kasunod sa rules. Mao ginay usa sa pinakadakong nga problema. We cannot follow rules because we cannot trust. Nya mo ra putag skin sa di ta mosalig sino o ba? Di ba? If you cannot trust God in His Word, you cannot be trusted. If you cannot trust God in His ways, you cannot be trusted. As simple as that. So muna basihan sa mga pastor, mga igsoon, kung unsa ka ka-obedient, kung unsa ka ka-follower sa pulong sa Ginoo, because di gyud na nimo ika-deny that if you cannot follow God's word, you cannot be trusted. Simple na kayo na. Tithes and offering, kana usa na siya nga basihanan sa mga man of God kung kaning tawhana kasaligan o dili. No? Ang iyahang kanang presensya. Ang iyang presensya mahibaw-an man gud kay kaning intuition ba? Kanang gitawag bitan nato nga aura, di ba? Mamay kasagaran nato nga kanang na-feel gyud nako nga kani siya is for me, kani siya is not for me. Ma-feel na man gud tay kuan na labaw na gyud. Kung miyon ka double honor, double pod ang sensor sa mga pastor. Double gyud. Mahibaw-an kisay real, kisay dili sa mga kasimbahanan. Mao na mahibong ka
nga naman ang pastor na may sigyag sugo, na may dili sugoon. So, mo na siya kanang hinungdan. Di ba? Kay makamantay magud. How could you entrust something very important to someone who don't care? Kaya pa nakasabot ang mga kaigsunan? Nganong i-entrust man nimo importante kining buluhaton, iya gunis Ginoo o niya, iya ni gipakamatyan, giinvesan gyud sa iyang kinabuhi. Unya pagkahuman, ang imong gisaligan walay pagsalig sa Ginoo. Mo ni gitudlo ni David rin nato mga igsoon, kinsay angay saligan nato? Kinsay atong angay nga kanang tuhuan gyud nga mao ra gyud makatabang nato? As what David said in verse 4, God is my helper. The Lord is with them that uphold my soul. Panalanginan sa Ginoo ang mga tao nga nag-uphold mga kaigsunan, nagtabang, nagpalig-on, no? Sa usa ka tawo. Especially sa man of God. Kay mao manay murag relevant sa situation ni David, mga igsoon sa church, kumayon ta. So those members who are upholding the life of the man of God, God also is for them. God also is with them. But those who harm the name, the reputation, no? Ang ministry nahimo kang kanang hindrance, mao na nga ang pastor nagka-problema, nakaangkon pong travel sa iyang kinabuhi because of you. No, obviously the opposite is yours. Manab sa kung saan nimo og pangitag joy, sabon lagi mo makitaan. Ngano man, sige magkasabunan. Iba ka na makasabaan ta, masabunan gyud ta. Di ba? Unya depende sa hugaw ang buwa. The more nga hugaw kayo, the more away buwa noon kung hugaw kayo. So magdepende mga kaigsunan. No? Astang sabon di ma-enjoy nimo. Di siya kapakita sa iyang full potential. Grabe. Mudangog ra ba kay mas powerful ka kaysa sabon. Mao na problema sa mga kanang Kristohanon sa ilang kinabuhi, mga igsoon. They're trying to be joyful in their life, pero they cannot find it. Ang ina makitaan, puros mga dead end sa kinabuhi. They want to do something but there is no guidance. There is no continuation. So hunong nasad, ngita na sa glain. Hunong nasad, ngita na sa glain. Wala gyud success nga makita sa kinabuhi. So kay bao nata because ang imong gisaligan is sayop. Dili pareha ni David mga igsoon, niabot ang problema na i-travel, but because of his trust, na ay helper. And God was his helper, mga igsoon. And in verse number 5, ako balik og basa, he shall reward evil unto mine enemies. Na reward, pero evil, cut them off in thy truth. Mao na nga dili gyud makadugay katong mga Kristohanon, mga igsoon. Dili siya makadugay sa presensya sa Ginoo. Makuan gyud siya kanang dili siya uneasy siya ba? Because he is against the truth. Are you listening? So, if ever nga very strong gyud, very strong, but there is no joy gyud. Unya, inumdumi magdugay man gyud ta sa simbahan kung i-allow sa Ginoo dugay ta. Makita nimo imong performance oy. Are you productive or destructive? How many people nga napuno na nimo sa church and how many people napagawas nimo sa church? Kaya na-discourage sa imong kinabuhi. You need to make some account o kanang accounting sa imong pagka-Kristohanon. How many people na draw near nimo sa Ginoo and how many people na napalayo nimo sa Ginoo because of your testimony, because of your words. Di ba? Mao na ang atong bantayan. So dili na to i-allow mga igsoon nga si Satan mao makapenetrate sa atong kinabuhi because that is how we are going to live our life. So instead nga mahimo tang blessing nga daghan makakita nga mosalig pud sila sa Ginoo because they saw you trusting God. Unya mosunod sila nimo kay nindot niya kinabuhi kay nisalig siya sa Ginoo. Pero ikaw nga nagpasunod sa mga tao, you are trusting
the strength of this world. Daghan ba strength of this world? Education, finances, connections. Di ba? Sunod na muna ko. I have so many connections. Di mo maglisod. No? Namoy mga problema sa government, sa private, sa mga sa asa nga sector, I have connections. Sunod lang muna ko. No problem ka. Dito ka ni salig. Di ba? Isalikway na nimo ang Ginoo. Mo na mahimo kang enemy of the church. So mo na ito likayan. Ayaw ginana mga kaigsunan. Kay lagi, ang entrance sana, green tree, high mountain, hills, pero ang tumoy-tumoy sa hills, cliff. Ito na kasi awa, tapos na. Guba na ka. Di ba? Mo na yung problema. Green tree, pero deep inside, worms. Mo na yung problema. Makaguba sa atong kinabuhi. Lastly, mga kaigsunan, number 3, David's triumph. Because though naa siya'y travail sa kinabuhi, but wa nasipyat ang iyang pagsalig tuwag yun sa Ginoo. So now he is facing triumph sa iyang kinabuhi. So si David na siya'y triumph because sa iyang pagsalig sa Ginoo. So concludes with the declaration of God's faithfulness in delivering from all troubles and the joyful response of the psalmist. So iyang kuan diri mga kaigsunan, gipakita niya unsa siya kalipay. Ang resulta sa iyang kalipay unsa iyang gibuhat ngadto sa Ginoo. Makita nato diri sa verse 6 to verse number 7. Ingon diri sa Bible mga kaigsunan, I will freely sacrifice unto thee. I will praise thy name, O Lord, for it is good. It is good to express gratitude to God. It is good to express praises unto the Lord. Nindot na sa atong kinabuhi. It is for our own good nga mabuhat na nato ngadto sa Ginoo mga kaigsunan. Pero ato ning bantayan ning word diri freely. I will freely sacrifice unto thee. Sometimes we can make sacrifices but pinugnan. Amen? So kita mga Kristohanon, individually, naghatag mata sa atong kinabuhi sa Ginoo. But the question is there someone else holding you? Is there someone else driving you in a different direction? Is there someone else that needs to approve sa imo pagpangalagad sa Ginoo? Mabito na kita mga parents sa dapat makasabot ta. Our children, sometimes, they will meet God along the way sa ilang kinabuhi. And they will make their own commitment with God. Do not hinder them. Ayaw gyud sila pungi. Kumiyon sila, akong gihatag sa Ginoo akong kinabuhi. So, kung sa may mahuman ako, aning kalibutana para sa Ginoo na. I will finish my education, but it should be for the Lord. Kaya mo naman ay kalipay sa mga ginikanan nga na kay mahuman. Pero, imo dyan na isurrender kanang my beloved parents, this is for the Lord. Unya ikaw po, uy dako, kaya ko pangandoy ni mo anak na unsa, maling taong ka anak, imo ra nang, mo gini kasagara, madunggan ako statement, imo ra nang ihatag, i-give up ra na nimo sa simbahan dong nga, perti man ang lisura ng eskwela. Ang imo gitanaw simbahan, kikinsa man ang simbahan. Di ba? Magpauto ra ka ni pastor dong nga, unsa man kadong, oy nga, nahuman kog ka. O di ba? Imong ibalik imong anak ngadto sa kalibutan. Ang education, the reason why people are getting kanang good education para makakompete sila sa kalibutan. Unya ikaw Kristohanon ka, you are different. And you think like them? You want to live your life the way they live their life? Dapat lahita mga igsoon, unsa may maabot na to, unsa may maangko na to aning kalibutan na, imong gyud ang ihatag ang praises, imong ihatag ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo, imong ingno ng Ginoo ba, Lord, use me. Gamita ko, Lord. Kay mao gyud na ang dapat nga atong buhaton sa atong Dios mga igsoon. Ang example ni David kaning freely sacrifice unto thee. Kung unsa may naa,
walay pugong mga kaigsunan, ayaw jud tuguti nga naay mga hindrances. Ayaw jud tuguti nga naay mga kanang sangit-sangit sa kinabuhi kay di gyud ganahan ang Ginoo na. Gusto sa Ginoo mga kaigsunan from you directly to the Lord. Di nakakinahanglan mo balik pa kay mangayo pa ka og kanang pagtugot, mangayo pa ka og approval, dili na. Kay Ginoo na guna imong gitagaan. Kinsa man tawo angay mo approve para mo buhat ka na sa Ginoo. Kinsa man. Kinsa may tawo nga pwede mo pugong nimo kung ang Ginoo na ang imong gitagaan sa imong kinabuhi. Pero sadto ha sa mga churches, daghan kayo pwede makapugong. Relasyon, trabaho, negosyo. No? Mao ginagi kuan sa Ginoo daan gi warningan ta ba? Our enemy is within our house. Our enemy is money. Our enemy is fame. No? Dili man sila kaaway pero mo'y gamiton. Ang mga weapons sa atong enemy, fame, fortune, female. Mao na gamiton sa Ginoo unya para sa mga babae, male sad. Unya once nga mabiktima na kana, email na kasayawa kadto layo. Layo sa kabubuton sa Ginoo. Are you following? Mo na mag-careful ta mga igsoon. Unsa man ay atong gibuhat sa atong kinabuhi? Kinsa may kanang atong gitugutan nga maggamit o mo-enjoy sa ato ang kinabuhi mga igsoon? Dapat ang tagiya. No, siyempre, lalison pa ba na nato? Pero nganong sige man tagkalimot? Have you come to your senses? Sa dihang ikaw ba kanang murag ulihis na ka sa tudlo sa Ginoo niya, nahimo na kang against sa kanang authority sa buluhaton, unya what you can come into your senses mga igsoon nga I am in the wrong place. I am in the wrong situation sa akong kinabuhi. Kaya dapat inguna na ta magbantay ta ba? Dapat magbantay ta pirmi. In verse number 7, ingon diri, for He hath delivered me out of all troubles. Tanawang anong siya mo'y angayan natong kanang himayaon sa atong kinabuhi. Siya angay natong didikitan sa atong naabot sa kinabuhi nato mga igsoon. Kay sa dihang nagbaybay ta padulong sa kadaugan anang education, relationship, ug unsa pa na diha, it is God who helped you. Di ba? Ang Ginoo maoy nagtabang nimo. Ang Ginoo may permi nimong gitawag. Pero pag abot na dito sa kadaugan, diin ang Ginoo dapit. The end. The end na ang Ginoo. Tapos na ka, Lord. Mao na nga pangitaw ng Ginoo sa imong kinabuhi, di na makit-an. Mao na. It's over. And mine eye hath set his desire upon mine enemies. Wa joy nindot nga kanang future kaning makig-away sa Ginoo. Wag yun nindot. So, it is our choice how to use this life. Naamag yun ng problema. But how you deal with it, maunay mo make o kanang kuhan sa imong kinabuhi, maunay sa imong matter, sa imong kinabuhi. Kay di man nato pwede mo ampot sa Ginoo, Lord, tangtanga ang mga problema. Di man. God will help you to overcome it. Because you're going to learn and will become mature and stronger sa imong kinabuhi tungkol sa mga problems. Kaya kung may problema mga igsoon, wa man gyud paglig-on sa kinabuhi. Di ba? If you want to be a heavyweight lifter, unsa may imong buhaton? So, pabugat, hantun magkabugat, di sa demo diretsoon nga bugat diretso kay patay hikog man na. Mo na gibuhat sa Ginoo, gradual ba? Gradual. So pag naka-overcome na ka ani nga problem, naka-learn ka mga igsoon, expect for bigger problem. That is how to strengthen our Christian life. So usag-usa ta, di ba? Pero dili ta mag-desire nga gamita ko Lord nga mahimong bugat. Ayaw pag i-desire ana kay di man na maayo. Di ba? So ato ning kuanong gyud, atong i-embrace kani mga travail.
but never lose your trust. Never lose your trust unto the Lord. All right? So that He can give you triumph. No, you can have a triumphant life, victorious, malipayon ka, joyful nga kinabuhi mga igsoon, and no doubt mahimo sad kang kalipay sa uban. Kay sa imong kinabuhi di man ka selfish. Di ba? Kung naay mga kanang grupo-grupo, naay mga kuan, ang imuha is how can you offer some help? Dili ba, what can I get out of this? Bantayan gyud na ninyong tao basta naakay ka istorya unya mayon dayon sa may maako ana. Palai na. Because that is a dangerous person. Pero kung ang kanang tao mayon din unsa may akong ikatabang, unsa may akong ika-offer. What can I do to help? Kana. Pero kanang magiskot daan unsa may makuha nako, unsa may pila may ako ani, agoy. Ayaw na lang ana kay labad sa una. Ako di jud ko mahadlok mga kaigsunan mo detach sa mga tao nga ang pangitaon ug unsa ray para ila and they don't care about unsay para sa uban. Mga self-centered people. I don't care mga igsoon kinsa ka. You are a threat to my blessing. Di ba? Unya, you can destroy my future. Muna kita naman tay right mga igsoon nga mo decide because this is our life also. Di ba? Ang ato ra yung dili likayan, ang Ginoo ra gyud kay siya ra gyud nakaybawg asa ta mo agi mga igsoon. Siya kaybawg karon sa ta mo hunong kinsa ato ang likayan sa kinabuhi nato. Di man sayop nga miyong kag no. No, dili sayop nga na kay avoid kay naman as Bible. Di ba? So, ang imo lang siguroon nga you are not driven by anger, you are not driven by emotion. You should be driven by what is real. Kanang truth ba? Diba? Kaya na may mga tao nga nakasa nimo pero gi-accept gyapon nimo. Because you're basing on the truth. Pwede man ta masayop. Pero sometimes kanang naagyoy mga tao nga threat gyud sila. Diba? So you should know how to put fences sa imong kinabuhi. Do not enter sa akong life. Because every time you are in, there is chaos. Diba? You are going to enter with the pizza, but you exit in my life nga gipisa-pisa na ko nimo. Imo na kong gidugmok. Giguba na ko nimo sa akong kinabuhi. So naay mga ingon ana nga klase sa kinabuhi mga igsoon nato nga naay musud sa kinabuhi nato with a very grandiose welcome. Kanang entrance ba? Entrance. Oh, overwhelming kaayo. So mo na nga mabantayan nato, okay? But God will reveal kanang reality. So the outline, this outline mga kaigsunan, captures the essence of David's cry for deliverance, his reliance on God's support, and his gratitude for divine salvation. So that is the flow of this outline. So inaot pa nga makakita punta giunsa ni David mga igsoon nga doon grabe ang mga kaaway nga naningkamot og daot guba sa iyang kinabuhi pero wa gyud siya ni let go sa dapat niyang saligan, dapat ingonana sa ta ang atong pagsalig na sa Ginoo. We cannot trust people but certainly you can trust the Lord. So kung nagsalig ka sa Ginoo, God will give you people that you can trust. Ay lang yun ihatag diretso ang imong pagsalig sa tao. Iagig yun na sa Ginoo mga kaigsunan and He will give you people. Kinsa imong masaligan sa angay nimong ipabuhat, sa angay nimong i-share. Ingon na ba? Ayaw pataka og share diretso. Di ba? Kay mora sa natawhana ang huguba nimo. So mo na atong lesson for this morning. So I hope nga natin na-learn mga kaigsunan that it should be the Lord that will uphold us. Amen? God should uphold our life. O katong mga tao nga nag-uphold pod sa mga nagsalig sa Ginoo, the Lord is for them. Ninduta na.
So, nakita ninyo ang blessing sa pagtinabangay? Yan, nakita ninyo ang danger sa pagpasakitay? So, sa inyo pilion? Sa iyo pilion. Amo na, magbantay ka. Before you say anything, be sure nga imo na mabarugan. Be sure nga sure ka. No? Kaya usahay, nagduda na ta, niya ato na yung isulti. It's done. Di ba? It's done. Nasulti naman imo. Walay nahitabo, pero naay nasulti. So damage is done. So mo na nga, you need to be careful. We are the children of God, and we should believe kung unsay truth. Because God is against lies and hypocrisies. Diba? So kung dili ka certain, kanang, don't say it. Di ay pulong sa Ginoo nga certain, preach it. Mo ni angin ito i-share. Dili ka na mga words, mga igsuon nga, nadungga na nato dindiin. Uni ato po dayon, gipanabi po dayon nato. Sadi pa nimo, sadi pa ka mubuhi og words. Ask first. Agree mo na? Balitan, na kay nadunggan nga mo ni mo na si kuan ingon ani. Tempa. Mangutana sa ta. You need to ask the involved person. Unsa man ni katinuod? Naalagi ko'y nadunggan. And it's not hurting mga igsoon to approach someone nga na-involved sa mga istorya. It is never hurting. It will reveal the truth. Di ba? Because before nimo na siya buhian, dapat makamao ka, you need to be kanang kuan, kanang bang responsible sa words nga imo gipambuhian. Kaya usay, makapasakit na tanya, may yun nga, wala lang, pero sa'yo panto. Hindi kita kamao mga sorry. So, mo na dako kayong problema. You utter so many words without kanang making it sure na sakto ba ka and out of your evil thinking. Oh, permili may tabos kinabuhi sa mga tao. Out of your evil thinking, you put conclusions. So ako, pag magkita kong tao ng nana, avoid. Nga naman, you are a threat. Because it's very difficult to involve with people nga self lang ang importante. That is the most difficult. We as Christian, we should be for one another. We should help each other. Na, sa dihang ni-involve ka sa usa ka tao, how can I help you? Ang imo gyud permi, help gyud. So ikaw po nga na-involve ka sa kinabuhi sa uban, how can I help you? Dili, what can I get from you? So kung inguna na atong attitude tanan, lig-on. Lig-on mga igsoon. Ayaw dyan magsugod. That is the attitude of the devil, taking. No? They are takers. So kita nga mga Kristiyano, labi na diri sa Lighthouse Bible Baptist Church, ayaw jud mga kaigsunan og pagkaulawin ning atong simbahan because we don't take, we give. No? Ang atong ministry is giving, not taking. Giving. Muna kinahanglan makaproduce gyud tag atong kaugalingong resources in order that we could give. Kay lisod kaya na mo take ta so that we can give. That is not real giving. Di na real giving. Mabalita nakapanghatag ka niya, dili gikan nimo, gikan sa kuan ba? Nanghatag ka? Kaya pa, nanghatag mo na? Wala, ya proud kay ka. Ikaw may nagdala-dala sa picture, nanghatag may dito og kuan. Gikan nimo? Kauban na ka ni Grab, Lalamove, Maxim. Sila ba imo pasalamatan? O ang din gikan? O panitan ba, nakaigipadala? O niya, gipadala ni mong Lalamove. Pasalamatan ba yung Lalamove o ikaw nga nagpada? The sender. Moto'y tinuod nga naghatag. Gibayran na to, mga igsoon. You're just a partner sa mga tao nga nanghatag. Diba? So you have your reward.
Pero ang panalangin, tuwag yun dito sa naghatag yun. Di yun na masipyat ang Ginoo ana. Amen? So, praise the Lord sa lesson nga atong nakatunan sa Psalm 54. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for this morning. Thank you, Lord, for giving us a wonderful lesson. Kabahin sa realidad, Lord, nga ma-apply na mo ni sa among kinabuhi. Nga nagi problema, nagi pa nga pagantos kinabuhi, Lord. Apan salamat kayo sa lesson nga mo nakuha sa Psalm 54 nga dapat dili gyud namo ihunong ang among pagsalig diha nimo kay ikaw naman ang tinubdan gyud sa tanang kusog ug tanan nga kaalam sa pagatubang sa mga situation nga lisod sa kinabuhi, so that we could also reach our triumph. Ang among kadaugan, victory sa kinabuhi, kay wala gyud kadaugan kung wala sad mga challenges. So thank you so much, O God, for the message this morning. And I pray that you will bless us with right heart, Lord, as we pray together for your glory. I pray, dear God, that you will bless your people nga ma-unite yun ang among pagtuo sa among pagampo, Lord, today. This is for your glory. In Jesus' name, amen.